Papua, salamat po na pagbigyan tayo ang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sir, attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Hi, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Ano po yung inyong, nagkaroon na ho ng pagkakataon makapag-usap kayo ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung kanyang opinion, reaction sa nangyari kahapon sa Senado, attorney? Ang naging pag-uusap lang po namin ng ating Vice Presidente ay kahapon because we were monitoring at ina-update natin siya. So na-update ko po siya doon sa naging desisyon ng Senado at siya naman po ay nag-acknowledge lang ng aking update. Masaya ho ba siya? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil we did it through messaging lang. So, hindi I'm sorry pero wala pa akong ma-share sa inyo na additional details. Attorney, sa inyong, kasi iba-iba nga ang definition. Pero para ho sa inyo, sa panig po ninyo, what do we mean by archive? Well, napakahirap po magsalita galing sa amin dahil yan po ay within the internal rules of the Senate. Pero parang ang narinig ko po sa totoo lang ay nagpaliwanag na rin naman si Senator Alan Cayetano kagabi. Ang ibig sabihin lang daw sa kanila. But again, this is just based on what I heard from his interview, and I don't want to put words into his mouth. Pero ang pagkaintindi ko is yung archive is wala na siya ngayon. Sabi nga nila, patay na siya pero maaring i-revoke, maaring buhayin kung sakaling mag-reverse yung Supreme Court base doon sa motion for reconsideration na i-file po ng kabilang panig. Ano po yung mga susunod po ninyong hakbang? Ito ba yung masasabing tagumpay na po ninyo sa panig po ninyo, attorney? Sa amin po, we're very cautious with saying tagumpay or using the word victory or tagumpay. No? So sa amin naman ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Hindi pa namin sinasabi na tagumpay ito dahil meron pa po tayong pending na motion for reconsideration sa Supreme Court na yun naman ay sasagutin natin through a comment that we will within the 10-day period as given to us by the Supreme Court. Kayo ho ba ay, how do you feel sa naging performance din po ng ating mga senador kahapon, attorney? Nako, napakahirap po magkomento sa performance ng mga senador at lalong-lalo na kami sa defense team, we were always consistent in giving due deference and respect sa ating mga senador at kahit sa ating mga kongresista. So ayoko na po sanang mag-comment dyan. Siguro po kung may observation man is nasabi naman natin that we listen doon sa naging debate kahapon. There were interesting points from both sides. No? So sabi naman natin, ginagalang natin ang opinion o posisyon ng bawat isa, whether it's aligned with our position or not. Okay. Attorney, sa mga nakikinig, kasi nandoon pa rin tayo sa may pro, may anti. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na yung iba fake news pa yung pinakakalat regarding po sa nangyari kahapon and sa impeachment complaint kay VP Sara? Opo, sa atin naman po, pagdating naman po dun sa impeachment complaint bilang abogado ng ating Vice Presidente, ang talagang paniniwala namin o posisyon namin mula pa po nung Pebrero, nung naihain itong fourth impeachment complaint, ay may naging mga paglabag sa ating saligang batas, kaya po tayo nag-file sa Supreme Court. No? And of course, we all know that the Supreme Court already rendered a decision, bagamat hindi pa pinal dahil may motion for reconsideration, na void ab initio o void from the very beginning yung ating itong articles of impeachment dahil naging salungat siya doon sa 1-year bar rule na nakasaad sa ating saligang batas. Ganun pa man, alam naman natin na may kanya-kanyang mga posisyon, ginagalang natin lahat ng viewpoints ng kung sino man, sabi ko nga, whether aligned sa atin or hindi, but we are a country governed by rules, diba? And that's why, siyempre, dapat respetuhin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court. Attorney, maraming salamat sa oras at kayo po ay napagbigyan niyo ho kami kaugnay po sa isyung ito. Thank you, mabuhay po kayo, Attorney. Good afternoon. Wala po nga naman, Ma'am Lourdes. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa atin. DCXL